So, ang series natin ay nameless, faceless, serve, selflessly. Sabi sa mo, serve, selflessly. Ano? So, yun yung mga yung nakalagay natin dito. Ito yung ibig sabihin ng pagsaserve ng selflessly. No? We are here to serve. Nandito tayo, kaya tayo nag-meet, kaya tayo nabubuhay sa earth, kaya tayo nag-exist sa earth, is to serve. Ano? Maglilingkod tayo sa mga tao, maglilingkod tayo sa Lord, and nagsaserve tayo, hindi para sumikat tayo, hindi para marami tayong likes at views, kaya tayo nagsaserve, kasi genuinely gusto lang natin mag-serve. Ano? Hindi natin magagawa yung mission at vision ng church natin na pinapagawa sa atin ng Lord kung selfish tayo. Yun ang ibig sabihin. Para natin magawa yung pinapagawa ng vision at mission ng Lord, kailangan natin maging selfless. Kailangan generous. Kailangan inuuna natin yung ibang tao. Ano? It's not about our name. It's not about our face. It's all about Jesus. No? So, punta tayo sa pinag-aaralan natin sa this morning, 1 Samuel chapter 14, verse 1. So, titignan na naman natin ulit, ano yung isa pang uling tao na nameless at faceless sa Bible. No? So, last natin pinag-aaralan natin, put others first. Sabi mo isang tabi mo, put others first. Ano? Yung uunahin natin yung ibang tao. Minsan po, pag inuuna natin yung ibang tao, baka kung maramdaman ninyo, minsan parang nakakapagod, nakakasawa. Yan ba kaya? Ano? Yung ikaw na lang yung bigay ng bigay, ikaw yung lagi nagsasakripisyo, ano? Ikaw yung lagi naglilingkod, ikaw yung lagi gumagawa. Ano? Minsan mararamdaman mo, parang nakakapagod, nakakasawa. Ano? Pero mararamdaman po natin yun kapag ka po, kaya tayo nagbibigay, kasi nagbibigay tayo sa tao. Nakatingin tayo sa tao. Ano? So gusto lang po natin ibalik tayo sa tamang mindset na para hindi tayo mapagod, para hindi tayo masawa sa pagbibigay, kasi sa Lord tayo nagbibigay. Sabi sa tabi mo, sa Lord tayo magbigay. Sa Lord tayo magbigay. Ano? Sa Lord tayo titingin. Pag may ginagawa kang mabuti, pag naglilingkod ka, pag nagbibigay ka, hindi ka sa tao nagbibigay, kundi sa Lord. Masundan mo natin. Ano? So hindi ka mapapagod, hindi ka masasawa doon sa ginagawa mo. Kasi ginagawa mo yung para sa Lord, hindi para sa tao. So yung tao, kahit hindi ka suklian, kahit hindi ka balikan, kahit hindi ka pasalamatan, hindi ka mapapagod, hindi ka magsasawa. Kasi nga, we are selfless, we are doing this for Jesus. We are giving because of the Lord. We are loving because of the love of Jesus Christ na dumadali sa life natin. Nasundan natin? Yan. So 1 Samuel chapter 14 verse 1. One day, Jonathan, son of Saul, said to his young armor bearer, "Come, let's go over to the Philistine outpost on the other side." But he did not tell his father. So meron dito isang bida, tapos merong sidekick. Ano? Ang bida, si Jonathan. Si Jonathan ay prinsipe, anak ni Haring Saul. Ano? Tapos meron siyang kasama yung kanyang sidekick, si armor bearer. Hindi pinangalanan, hindi sinabi kung taga saan, hindi sinabi kung saan siyang pamilya galing, saan tribu siya galing. Ang sabi lang sa kanya ay armor bearer. Ano? Isa na namang karakter sa Bible na walang pangalan, walang pinanggalingan, walang background, basta sabi lang sa kanya, siya ay armor bearer ni Jonathan. So bilang armor bearer ni Jonathan, siya tagadala ng armor ni Jonathan. Siya tagadala ng sword, tagadala ng siguro ng helmet, ng breastplate, ng shield. Siya tagabitbit nun. Ano? So, hindi lang yun ang ginagawa ng armor bearer. Pag kailangan ng tubig ng kanyang amo, kukuha niya ng tubig. Kailangan niya ng wine, ng pagkain, kukuha niya. Ano? Pero main role niya, tagadala ng armor. Kaya tawag sa kanya ay armor bearer. Ano? So si armor bearer, syempre pagdating sa labanan, kasama siya. Kasi siya may bit-bit ng mga gamit. So kung may pana, dala din yung mga pana, dala din niya yung bow and arrows. Dala niya. So sa labanan, lagi siya kasunod ng amo niya, ng master niya. Lagi siya kasama doon. Di pwedeng, makakapagbakasyon lang siya pag nagbakasyon yung master niya. So natin?
Pero pag war, hindi ka pwede sabihin na, hey, pahinga muna ako, day off muna ako. Kasama siya doon. So dito, matala sa istorya, nasa kabilang side yung mga kalaban, mga Philistines, nasa kabilang side yung army ni Haring Saul. Pero itong si Jonathan at si armor bearer, humiwalay. Tapos pupunta sila yung mauunang pumunta sa mga Philistines. Nakakalon tayo sa verse 6. Sabi niya sa verse 6, Jonathan said to his young armor bearer, "Come, let's go over to the outpost of those uncircumcised men. Perhaps the Lord will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few." So sabi na, kausap silang dalawa din magkausap, punta na tayo doon, sumugod na tayo. Maaaring tulungan tayo ng Lord kasi yung pagkamanalo, wala sa dami. Pwedeng manalo dahil sa dami, pwedeng kahit tayo dalawa lang, pwede tayo manalo. No? Sumunod na verse, "Do all that you have in mind," sabi ng armor bearer. His armor bearer said, "Go ahead, I am with you, heart and soul." Jonathan said, "Come on then. We will cross over toward them and let them see us. If they say to us, 'Wait there until we come to you,' we will stay where we are and not go up to them." So magpapakita daw sila doon sa mga kalaban. Pag nakita sa mga kalaban, at sinabi sa kanila ng mga kalaban, "Hintayin niyo kami dyan, pupunta kami sa inyo." Ibig sabihin nun, hindi sila lalaban. Natindihan natin? Ano? But if they say, "Come up to us, we will climb up, because that will be our sign that the Lord has given them into our hands." Pag sinabi naman ng kalaban, "Punta kayo dito," pupunta tayo. Ibig sabihin, yun yung senyales na matatalo natin sila. Nasusunod na yung istorya? So, ano nangyari? So, both of them showed themselves to the Philistine outpost. "Look," said the Philistines, "the Hebrews are crawling out of the holes they were hiding in." The men of the outpost shouted to Jonathan and his armor bearer, "Come up to us and we'll teach you a lesson." Ano? Pinapunta. Kala ng mga kalaban, susuko na yung mga sila Jonathan. So, pinalapit nila. Ano? Siguro bubugbugin nila. Ano? Pagagapangin sa buhangin. Ano? Tutunan daw nila ng leksyon. Ano? Parang pelikula lang. Ano? So Jonathan said to his armor bearer, "Climb up after me. The Lord has given them into the hand of Israel." So sino nilalaban? Si Jonathan lang tsaka armor bearer. Ilan sila? Dalawa lang. Jonathan climbed up using his hands and feet with his armor bearer right behind him. The Philistines fell before Jonathan, and his armor bearer followed and killed behind him. Ano? In that first attack, Jonathan and his armor bearer killed some 20 men in an area of about half an acre. Ano? Kalahating hektarya. Ilan yung isang hektarya? 1,000 square meters. Ano? Kalahating hektarya. Napatay ni Jonathan at yung armor bearer. Mga 20 daw. 21, 22, 23, some 20 men. Natalo nila. Ano? 2 tao lang sila, natalo nila some 20 men. Pero anong resulta nung ginawa nila? Tingnan natin. "Then panic struck the whole army, those in the camp and field, and those in the outposts and raiding parties, and the ground shook. It was a panic sent by God." Ano? Dahil sa pag-atake ni Jonathan at yung armor bearer, na dalawa lang sila, nakapatay sila ng 20, at yung pagkapatay nito sa mga 20 na katao, nagkagulo yung buong army ng Philistines. Ano? At sa pagkakagulo ng mga army ng mga Philistines, parang yumanig yung lupa. Nagpanik na itong mga tao. Ano? Siguro kala ng mga kaaway, malilipol na sila, mauubos na sila. Nagkakagulo na sila. Pag binasa niyo yung buong kwento niya sa chapter 14, yung iba pa sa kanila, nagsasaksakan na, nagpapatayan na sila. Sila. Kasi nga, nagkakagulo na eh. Nagpapanik na yung mga tao. Ano? Di na nila alam kung sila kalaban, kung sila kakampi, tapos nagkalituhan na, di na nila alam kung anong ginagawa nila, nagpatayan na sila lahat. No? Pagdating ng mga army ni Haring Saul, madali na lang. Ano? Kasi wala nang nagkakagulo ng mga kalaban, di na sila makalaban ng maayos. Ano? Disoriented na silang lahat. Wala nang kahit anong utos ng mga commander nila, siguro hindi na lang, nagkagulo na.
Ano? Kaya yung mga yung army ni Hari Saul, madali sila natalo. Nagsimula na kay Jonathan at sa kanyang armor bearer. Ano? So yung title natin this morning ay Winning Team. Sabi mo sa tabi mo, Winning Team. Ano? So si Jonathan at si armor bearer, sila yung team. At nagtagumpay sila, nanalo sila, kasi meron silang teamwork kahit dalawa lang sila. Kaya sabi ni Jonathan, pwedeng tayong manalo, marami o konti, hindi mahalaga. Importante, team tayo, kahit dalawa lang. No? So, kailangan natin maintindihan na team tayo. Sabi mo sa kalo, team tayo. At mananalo po tayo sa paano man niya ipagawa sa atin ng Lord pagka meron tayong teamwork. Ano? Kailangan tulong tayo. Si Jonathan, kaya siya nagtagumpay kasi merong isang nameless, faceless na armor bearer na tumulong sa atin. Intindihan natin? No? So, yun yung pag-aaral natin this morning. So, makita natin dito yung si Jonathan, isang prinsipe, kilalang tao, makapangyarihan, nasa posisyon, ano, nasa, yung kumbaga nasa isang, ano siya, kilala nga, ano, pero meron siyang kasama, meron siyang ka-team na hindi kilala. Walang pangalan, walang mukha, walang background, hindi sinabi kung taga saan siya. Sidekick nga lang eh. Ano, pwedeng palitan anytime. Pero at this moment, tinulungan niya si Jonathan. Ano? Yung armor bearer, si armor bearer, pakita natin, dinemonstrate niya yung pagiging loyal, yung teamwork, yung pagsuporta, para manalo yung team. Ano? So, yung pag-aaralan po natin. Number 1, first point natin. Una, syempre, join the team. Sabi sa tabi mo, join the team. Join the team. Ano? Team tayo, pero kailangan naka-join ka sa team. So, sabi sa verse 6, chapter 14, verse 6, balikan natin. Jonathan said to his young armor bearer, ano? Now let us go over to the outpost of those uncircumcised men. Perhaps the Lord will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. Walang pwede pumigil sa Lord. Pwede natin magawa yung pinapagawa ng Lord kahit marami, kahit konti. Ano? Ibig sabihin ni Jonathan, wala yan sa dami, wala sa konti. Pero ang importante, we are working as a team. Sabi mo na sa tanong mo, team tayo. Team tayo. Ano? Ano sabi niya ni armor bearer? Do all that you have in mind, yes, armor bearer said. Go ahead, I am with you. Sabi mo nga sa tabi mo, katabi mo. I am with you. I am with you. Ano? Sa pakinggan nun, meron kang kasama sa team. Ang sasabihin ng kasama mo sa team, kasangga mo ako. Kakampi mo ako. Kasama mo ako. Tapos sabi niya, hindi lang basta kasama, I am with you, heart and soul. Parang buong puso, buong kaluluwa, kakampi mo ako, kasangga mo ako. Ano? Sagot kita. Sabi sa mga, sagot kita. Sagot kita. Ano? I got your back. Ano? Ganun yung attitude nitong si armor bearer. Walang pangalan, walang background, nameless, faceless na tao. Pero, very important yung kanyang ginawa. Tinulungan niya si Jonathan para manalo sila sa team. Ano? Magawa nila yung isang victory na buong army nagsimulang matalo dahil sa ginawa nila, sinimula nilang dalawa. So kahit dalawa lang sila, because they work as a team, nag-join itong si armor bearer. Ano? Nagtagumpay sila. So, hindi lang po, bago tayo manalo sa team, kailangan maka-join tayo sa team. Kailangan parte tayo ng team. Ano? Kaya ni armor bearer, yung masasabi ko talaga, I am with you. I am with the team. Kasama ako, kakampi ako. Hindi ako manlalaglag. Hindi ako manghiiwan sa ere. Ano? Kasama ako dyan. Kasama niyo ako. Ano? Si armor bearer, hindi siya dalawang isip. Ano? Hindi niya sinabi, teka lang, pagpe-pray ko muna.
Ano? Hindi na sinabi tayo, mag-pray muna tayo. Mga isang linggo, 2 linggo, 3 weeks. Pray muna tayo. Hindi na sinabi yun. I am with you. Kung ano may sinasabi sa'yo ng Lord, kung ano ininding sa'yo ng Lord, kasama mo ako. Ano? Sabi mo isa, sabi mo, join the king. Join the team. Ano? Hindi na sinabi, pag sumama ba ako sa'yo, what's in it for me? Hindi na sinabi yun. Ay, ano ba pagka, boss, pagka ba sumama ako sa'yo, nanalo tayo, bibigyan ba ang bonus? Diba? Hindi na sinabi yun. I-increase mo ba ako? Anong meron sa akin dyan? Ay, may unli ba na pagkain dyan pag sumama ako sa inyo? Ano? Hindi na sinabi yun. Basta sumama lang siya. Tapos hindi na tanong, safe ba tayo dyan, boss? Pagka sure ba tayo dyan? Pagka ginawa natin yan, mananalo tayo. Sure ba tayo dyan kung mangyayari maganda dyan? Sure ba tayo dyan na iyan ba yung pinapagawa sa inyo ng Lord? Ano? Then sinabi niya, I am with you, heart and soul. Ano? Hindi siya nagdalawang isip, wala siya mga iniisip, mag-pray muna ako, tatanong ko muna sa Lord, di ba talaga iibig ng Lord? Ano? Ano ba mapapakinabang ko dyan? Safe ba ako dyan? Wala lang ganun-ganon. Sumama lang siya kay Jonathan. Ano? So kung ano man yung paniniwala ni Jonathan, kung ano man yung iniisip ni Jonathan, ano man yung faith niya sa Lord, nasabi niya, bibigyan tayong tagumpay ng Lord kahit dalawa lang tayo. Ano? Nag-align siya doon. Sabi mo sa katabi mo, align. Line. Ano? Nag-align siya doon sa iniisip ni Jonathan, nag-align siya doon sa nakikita ni Jonathan, nag-align siya doon sa pananampalataya ni Jonathan, nag-align siya doon sa kung ano may gustong gawin ni Jonathan. Ano? Naka-join siya. Naintindihan natin? Ano? A team wins when members are aligned in vision and purpose. So ang team, hindi na nanalo by numbers. Sabi mo, hindi by numbers. Hindi ba na? Ano? Pwedeng marami, pero hindi naman aligned. Naintindihan natin? 100, 200 nga kayo, pero hindi naman kayo nagkakaisa. Yung pagdating naman sa gipitan, pagdating sa kainitan ng laban, malalaglag yung iba, mangiiwan yung iba, tatakbo yung iba. Ano? Pero ang team na nanalo, pagka nagkakaisa tayo, pag-align tayo sa vision, sa spirit, sa purpose. Dapat naintindihan natin, ito yung vision, ito yung purpose ng Lord sa atin, ito yung pinapagawa sa atin ng Lord. Kasama ko dyan, I am with you. Sabi mo din sa tabi mo, I am with you. I am with you. Ano? So, itong si armor bearer, tinanggap niya kung ano yung kanyang role. Hindi siya si Jonathan. Hindi siya yung prinsipe. Hindi siya yung boss. Hindi siya yung masusunod. Hindi siya yung leader. Armor bearer siya. Ano? Pero, naintindihan niya, pag ginampanan ko yung role ko bilang armor bearer, hindi ako mamamatay. Ano? Hindi ako matatalo. Basta ginampanan ko, tinulungan ko si Jonathan, siya yung leader, siya prinsipe, siya yung warrior, ako armor bearer lang ako, bibig-bigay ko yung gamit niya, basta ginampanan ko yung role ko, sumunod ako sa sinasabi niya sa akin, sumunod ako sa instructions niya, ligtas kami pareho, buhay kami pareho, mananalo kami pareho. Ano? So, maliwanag sa kanya yung kanyang role. Well, sabi mo sa tabi mo, walang magawa ng role. Walang agawin ng role. Ano? Diba? Hindi niya kailangan agawin yung... Hindi siya makikipag-unahan kay Jonathan. Hindi siya makikipag-agawan ng spotlight kay Jonathan. Kasi nga, maliwanag sa kanya, ang role ko, armor bearer. Hindi ako ang prinsipe. Hindi ako ang bida sa kwentong ito. Sa kwentong ito, ang bida si Jonathan. Sa kwentong ito, ako yung sidekick. Ano? Si Batman may Robin. Tindihan natin? May sidekick. Pag ginampanan ng bawat isa sa atin yung role natin, ano, mananalo tayo. Sabi mo sa tabi mo, join the game. Join the team. No? Kailangan ko maliwanag sa atin, ano yung mga roles natin. So ang role niya, hindi siya tinawag na mag-lead. Hindi siya tinawag na manguna sa laban. Ang calling niya, mag-contribute sa team. Ano? So, ang basketball, for example, sa basketball, sino sa inyo mahilig sa basketball? Ako mahilig ako sa basketball.
Ano? Or kahit anong team sports, volleyball. Ayan. Ano pang team sports yung alam mo? Chess. Team sports pa yun. Yung team sports. Baseball. Yeah, baseball. Di ba? Sa mga team sports, hindi lahat doon superstar. Ano? Sa basketball, hindi lahat superstar. Merong LeBron James, pero meron siya mga role players. Ano? Nananalo si LeBron James, pag bawat isa, ginagampanan yung roles nila. Hindi pwedeng lahat superstar. Merong taga-depensa lang, taga-agaw, merong isang taga-rebound lang, ang trabaho lang niya mag-rebound, merong isang ang trabaho niya mag-block lang, mag-poste lang. Ano? Merong trabaho, taga-inbound lang, taga-pasa lang. Ano? Pero merong iba, taga-shoot sa labas. So, kanya-kanyang roles. Kaya nagtatagumpay kasi pag ginawa natin yung kanya-kanya nating role. Merong iba kasama ng team, pero nakaupo lang sa gilid, pero nag-cheer sila. Ano? Yun yung role nila, mag-cheer. So, kailangan po, ginagawa pa na natin yung role natin. So, dito sa church, we are one team. Sabi sa tabi mo, we are one team. May taga-preach, may taga-pray, may taga-linis, may taga-luto. Iba, giving yung role nila. Iba, nagsaserve lang quietly. So, hindi natin kailangan magagawa ng posisyon, pero basta kailangan ginagawa natin yung mga roles natin. We are joined wholeheartedly. At sama-sama tayo sa team, nagagawa natin yung roles natin. Magtatagumpay tayo. Pero ang point, hindi tayo makakatulong na manalo ang team pag hindi tayo naka-join. Sabi mo sa tabi mo, join the team. Natututunan mo tayo? Yes. So, dalawa lang yung points natin. Second point natin, fight the enemies. Fight the enemies. So, ang team, lahat ng team may kalaban. Ang team may kalaban. Sabi sa verse 13, Jonathan climbed up, using his hands and feet with his armor bearer right behind him. The Philistines spread before Jonathan, and his armor bearer followed and killed behind him. So si armor bearer, hindi lang siya nanood, ay sige Jonathan, ikaw na bahala dyan. I-cheer kita. Hindi ka naman ginawa ni Jonathan. Ikaw na, go Jonathan, go Jonathan. Ay pa, may sa gilid mo, sa likod mo. Hindi ka naman ginawa ng armor bearer. Nandun siya sa likod ni Jonathan, yung hindi napatay ni Jonathan, yung nalampasan ni Jonathan, siya po mamatay. Nakita natin? Imagine natin yung istorya, Tinutulungan niya talaga si Jonathan. Kasama siyang lumalaban. So sa team, pag nahirapan ng isa, dapat lahat nahihirapan. Yung mga nakikita po natin sa basketball, pag nanood tayo ng basketball, may mga nakaupo sa gilid, during dun sa totoong laban. Pero sa practice, lumalaro yun. Sa practice, may bumabantay kay LeBron James. Sa practice, may mga agaw sa kanya, may gustong mag-block sa kanya. Kasi hindi magiging magaling sa LeBron James pag wala siya ka-practice. Hindi natin? So, lang tayo lumalaban. Importante po, maintindihan natin na hindi na tayo basta mag-join sa team, lalaban din tayo. Sabi sa tayo, laban tayo. Laban tayo. So, hindi na tayo mag-cheer, hindi tayo manunood, lalaban tayo. Ang bawat team po may kalaban. Nabanggit ko na kanina, bawat team may kalaban. Pero kailangan po natin maintindihan, we don't fight each other. Hello? Yan ang pinakamasamang mangyayari po sa isang team pag naglaban-laban na sila. So, ang lalabanan natin, enemies, hindi yung teammate. Hello? Ang kalaban natin, yung totoong kalaban, hindi yung teammates natin. Nakakalabot po, makita natin, kahit sa basketball, pag may nakikita ka, naglalaban-laban yung mga magkakateam. Hindi po dapat mangyari. So, isang team tayo, kasama tayo sa team, gagampanan natin yung role natin, pero iwasan po natin, tayo magkakaway-away.
Kasi hindi tayo magkakalaban, magkakasama tayo sa team. Unless lang mayroon dito yung espiya pala. Kalaban pala. Kala mo lang kakampi, kalaban pala. Ano? Pero bilang isang team, kampi-kampi tayo. Hindi tayo naglalaban-laban. Ano? Yes, may mga times magkakaroon po tayo ng disagreements. May mga times mayroong mga misunderstanding. Pero, i-workout natin yun kasi nga, team tayo. Ano? Hindi natin kailangan mag-away-away. Hindi natin kailangan magsuntukan. Hindi natin kailangan magsaksakan. Ano? Walang saksakan sa likod. Yan po kaya? Natin gagawin yun yung ano tawag yun? Yung magbe-betray tayo sa isa't isa. Backstabbing. Yan, yun yung inisip kong word, backstabbing. Hindi tayo magpa-backstab sa isa't isa. Kasi ka-team tayo. Hindi natin kalaban yung isa't isa. Hindi mo kalaban yung nasa unan mo. Ito si armor bearer, hindi niya iba-backstab si Jonathan. Kasi kakampi niya yun. Diba? Patay ko natin yung bida para ako nabida. Minsan may mga ganong mag-isip no? Patay ko yung bida para ako nabida. Hindi pwede. Kasi ang calling mo, sidekick. Ang role mo, for now, sidekick. Kung gagawin ka ng Lord na bida, darating yung panahon, ikaw yung gagawin ng Lord na bida. Hindi mo kailangan pumatay ng bida para maging ikaw yung bida. Atindihan natin. Ano? So, join the team, fight with the enemies. Ano? Minsan may mga kalaban, ang kalaban po natin as a church, minsan yung kalaban natin, fear, discouragement, kalaban natin, division, kalaban natin, pride, kalaban natin, minsan laziness, minsan kasalanan mismo. No? May mga nagagawa tayong ayaw ng Lord. Pero hindi natin kalaban, ever natin kalaban ng isa't isa. Intindihan po natin? So, tulong-tulong tayo as a team na labanan yung totoong kalaban. Basta isang team tayo nag-work tayo, kahit dalawa lang, matatalo natin yung kalaban. Basta hindi tayo nag-aaway-aaway. May natututunan po tayo? Ano? So, kailangan pa tayo maintindihan na if the team wins, everybody wins. If the team loses, everybody loses. Ano? Ibig sabihin, pag tinulungan natin yung team na manalo, panalo tayo lahat. Pagka nag-away-away tayo, hindi tayo sumali sa team, natalo ang team, talo tayo lahat. Ano? Hindi natin pwede sabihin, kayo, bahala kayo yan. Kaya bahala kayo maghirap. Ano, damay ka doon. Pero pagka po tumulong tayo, I am with you, heart and soul, lalaban ako, kasama ako dyan, kakampihan kita, hindi kita lalabanan, hindi kita awayin. Pag nanalo yung team, panalo rin tayo. Ano? So, victory para sa lahat, defeat para sa lahat din. Pag nag-suffer, sama-sama tayo magsasuffer. Ano? Pag nanalo, sama-sama tayong manalo. Sama-sama tayong mag-rejoice. Ano? Sa basketball team, pag nag-champion ang isa, champion sila lahat. Ano? Hindi mo pwede sabihin, ay, nakuupo ka lang, upangupo ka lang, wala kang championship ring. Hindi pwede. Kasi part ka ng team, kasama ka sa championship ring, kasama ka sa victory party, kasama ka sa lahat kasi parte ka ng team. Kahit hindi ka nakashoot, ano? Kahit hindi ka nakalaro, kahit nakaupo ka lang dyan, parte ka ng team. Pag nag-champion ng team, kasama ka doon. Pag nag-celebrate ang team, kasama ka doon. Pag nagpakain ng team, kasama ka nakakain. Hindihan natin? Ano? Sasabihin sa tabi mo, team tayo. Team tayo. Victory comes when we fight together. No? Victory comes when we fight together. Dumarating ang tagumpay, pagsama-sama tayo, lumalaban. Ano? So sa church, may nagpe-preach, may nagpe-pray. Ano? Yung worship team, sila yung nagpe-prepare ng atmosphere. Ano? Yung iba, hindi ka nag-preach pero nagagawa ka ng pagkain. Ano? Nandito tayo yung ginagawa. Hindi ka nag-preach pero mamaya kasama ka magliligpit, kasama ka maglilinis. Kami kanya tayo role. Ano? Hindi tayo lahat preacher. Hindi rin pwedeng lahat tagaluto.
Hindi mo pwedeng puro tayo tagalinis. Sino kakanta? Sino magtuturo? Di ba? So may kanya-kanya tayong role. Pero we are one team. No? So, together, magtatagumpay tayo. Together, mananalo ang team. Together, magagawa po natin yung mission, yung vision na ibinigay ng Lord para sa Royal Generations City Church. Ano? Pero kailangan po, kasama tayo. Ano? Kagaya ni armor bearer, sabi niya kay Jonathan, I am with you, heart and soul. Kakampi mo ako, kasangga mo ako, heart and soul. Ano? Sama-sama po tayo lalaban. So, join the team 5 a.m. Dalawa lang yung points natin this morning. No? Ilang pagkatapos, sabi sa Matthew chapter 6, verse 24, sabi po niyan, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and man. No? So, ibig sabihin lang yan po, hindi natin pwedeng paglingkuran si Lord, tapos pinaglilingkuran din natin ang sarili natin. Ano? Di pwedeng dalawang master yung pinaglilingkuran natin. I'm serving God, pero I'm also serving myself. Di pwede. Ano? Kasi magkokontra yun. Di tayo pwedeng, kasali ako sa team, pero gusto ko manalo ako mag-isa manalo, bahala kayo dyan. Di pwede yun. Ano? We cannot serve two masters. So, nasa tabi mo, no one can serve two masters. No? Hindi natin matutulungan yung team na manalo, hindi natin matutulungan ng team pag ang focus natin sa sarili natin. Paano naman ako? Mahihirapan ako. Di ba? Ano pa pakinamo ko dyan? Di ba? Pwede ba magbahin ko muna tayo, pagod na ako. Ano? Hindi pwede po. Kasi pag every time naiisipin natin yung sarili natin, hindi natin matutulungan ang team. Ano? Serve selflessly. Ano? Hindi yung gusto natin, hindi yung tungkol sa sarili natin. Pag sinabi natin selfless, uunahin natin ang team. Ang focus natin, manalo ang team. Ang focus natin, magawa ng Lord, magawa natin yung pinapagawa ng Lord sa team. Nakuha po natin? Ano? Ang gusto po natin, no? Sabi ko, pag mayroong disagreements, okay lang. Pag may mga misunderstanding, okay lang. Pero mag-usap natin, i-work out natin, kasi gusto natin manalo ang team. Ano? Yung pag-uusapan natin, hindi yung mga kanya-kanya nating capriccio, yung kanya-kanya nating arte. Pag-usapan natin, pag mayroong misunderstanding, ang misunderstanding na po na dapat po natin, ang disagreement dapat po natin, ano ba yung pinapagawa ng Lord? Ano ba yung, paano ba tayo mananalo sa team? Ano? Hindi, pag-usapan lang natin yung, ayoko nang gano'n sobrang aga, ayoko nang gano'ng kulay, ayoko siya mainit, hindi po gano'n. Pag-usapan natin, paano ba natin magagawa yung pinapagawa ng Lord? Ano? So, yun po yung ibig sabihin na joining the team. So, ang focus po natin, matulungan natin yung church team na manalo. No? Pag pinag-usapan natin yung serving selflessly, tutulungan natin, bawat isa po sa atin, tutulungan natin yung church na magawa yung mission at vision. So, yun ang focus natin. Hindi yung ano ba mapapakinabang ko dyan, ano yung benefit ko dyan, ano mangyayari sa akin after, mahihirapan ba ako dyan. Hindi ang focus natin, paano ko matutulungan ng church na magawa yung vision, paano ko matutulungan yung church na makapag-win souls, makapag-disciple, makapag-transform, makapag-empower ng generations. Amen po? Sige po, tayo lahat. Ano? So, hindi natin kailangan maging sikat para maging effective. Hindi natin kailangan laging una. Hindi natin kailangan ng position para maging committed tayo, para maging faithful. Hindi natin kailangan lagi tayo nakikita, tayo nasa harap, para matulungan natin ang team. Ano? So, kailangan lang po, para po manalo yung team natin, magawa natin yung pinapagawa ng Lord, ay bawat isa po sa atin, sasabihin natin, we are with you, heart and soul. Ano? Tayo po manalangin. Yung po, let's pray. Lord, we pray po sa bawat isa sa amin as we listen to your word, as we listen to your message. We pray, Panginoon, bawat isa po sa amin ay gawin po ninyo
na maging people na matapang, people na handang lumaban, people na sasali sa team. Sasali po dito sa church, kung ano man yung pinapagawa mo dito sa church, mag-a-align po kami sa vision at mission ng church, mag-a-align kami sa pinapagawa niyo po dito sa bawat isa sa amin. We will fight together. Lalabanan po namin yung mga tamang kaaway. Hindi po kami maglalaban-laban sa isa't isa. Hindi kami mag-aaway-away. Kundi mag-a-agree kami, Lord God, kasi magkakasama po kami bilang isang team. At tutulungan po namin, Lord God, ang team na to sa church to win for your glory. Tutulungan po namin ang team na magawa yung vision at mission na nilagay niyo po dito sa Royal Gen. At patuloy, Lord God, gagawin lang po namin ito because we want to serve you, we want to honor you, because we love you, and we want to obey you, Lord God. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Lord, strengthen this team. Hindi lang po yung team na to sa church, kundi Lord, yung team, bawat isang team, Lord God, sa kanya-kanyang family, yung team nila, Lord God, sa kanilang, sa bawat relationship. Matutunan po namin maging team player, matutunan po namin to join and to fight together with the team. Thank you, Lord God. Patuloy namin po pinabalik sa inyo lahat ng glory and honor. We love you. Thank you, Lord God. We pray in Jesus' name. Everybody say, Amen. Sige po, palakpakan natin, Lord.